Kim Chiu todo na ang paghahanda sa darating na closet bazaar niya. Kim Chiu Closet Bazaar, sa nandyan. Oh my gosh, just a little glimpse. Meron tayo ditong mga Gucci, Balenciagas, Gucci, Fendi, Gucci, Givenchy, Balmain, Givenchy, Adidas, and fur jackets, and many more. And may mga more jackets, more pants, all the OOTDs. Kaya magsiset up pa kami, hindi pa kami tapos. Pero see you guys tomorrow. Prices are from 50 pesos down to 2,000 pesos. See you tomorrow. Address here. Puspusan na talaga ang ginagawang paghahanda ni na Kim Chiu at ng kanyang ate Heidi para sa nalalapit na closet bazaar nito, kung saan ay ibebenta na nga ni Kim Chinita Princess ang mga damit nito para naman may ma-donate sa kanyang napiling charity, kung saan ang kikitain ng closet bazaar niya ay dito mapupunta. Ngayon pa lang ay madami na ang excited at gusting pumunta sa kanyang bazaar. Sinimulan na rin nila ang kanilang pag-aayos ng mga gamit ni Kim na ibebenta. Gusto niya Chanel. Ayaw niya ng Taylor Swift. Ang ganda! Christmas party. Oo, Chinese New Year. Gosh, perfectly fit! Unisex mo yung mga items sa Kim. Ay, perfect! Amazing! Amazing! Sa'yo pa talaga to. Akin yan! Samantala, tuloy-tuloy pa rin naman ang daloy ng swerte at blessings sa career at personal life ng kapamilya actress TV host na si Kim Chiu ngayong 2026. Pero may mga babala o warning sa kanya ang isang feng shui expert ngayong Year of the Horse para maiwasan at makontra ang kamalasan. Base sa pagbabasa ni Master Johnson Chua sa magiging kapalaran ni Kim ngayong 2026, bilang bahagi ng Chinese New Year celebration next month, magiging fruitful pa rin ang taong ito para sa aktres. Si Kim ay ipinanganak noong 1900 na isa sa mga tao na nasa powers din ng Year of the Horse. At maganda naman daw ang epekto nito pagdating sa usaping pera at negosyo. Kapag narinig niyo yung mababa yung ranking ninyo for this year, dapat nyo lang i-times 2, i-times 3 yung alertness and awareness natin. Isa sa mga paalala ni Johnson kay Kim, tulad din sa iba pang ipinanganak sa Year of the Horse, huwag na huwag mag-engage o ma-involve sa anumang uri ng conflict. Matatandaan na noong 2024, hinulaan din ni Johnson si Kim na posibleng manakawan hindi lang patungkol sa pera kundi maging sa usapin ng trust o pagtitiwala. Number 1 talaga na iingatan ng horse is that mayroon kasing robbery star ang horse. Ang problema kasi, when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw, pwede ang trust, yung mga ganong klase, ang hula noon kay Kim. Bago matapos ang 2025, kinasuhan ni Kim ang kapatid niyang si Lakam Chiu ng qualified theft na may kaugnayan sa kanilang negosyo.